Tatapusin lang nila yung fence nila kasi kaunti na lang eh. Meron na silang pambakod. Care of Rona Plus ulit. Sa Rona kayo bumili? Oo. Manual lang muna kasi ilan lang naman eh. Saan naman eh? Tamad na ako mag-ano. Natamad na siyang maglabas ng Braso lang. ano niya, pamputol niya. Kita mo pagka ganyan no, tagalan no? Hmm? Ganito sa atin. Arawan. Ilang kahoy eh. Tagal bago matapos. Uy, malapit na. Hindi ka nakita dyan pag nagba-barbecue ka. Na? Yung ilalim na yan, malalagyan ko naman ng plant box yan. Hindi na kailangan. Yan, luto na po yung ating pandesal. Yan, terno ng ating pansit. Ito naman yung pansit natin. Yan, titingnan ko lang po yung ginawa nilang fence. So, yan na. Buo na, oh. So, yan. Ang ganda na pagka dito, oh. Diba? Hindi na kami kita dun sa labas. Tsaka, parang safe ka na pag nandito ka sa loob. Dahil, yan nga, nakabakod na. Pwede na magduyan dito pala, oh. Tsaka, ang linis tingnan. So, yan. Ang bilis lang nila kinabit. Nagluto lang ako ng pansit tsaka ng pandesal. Maya-maya, ayan na. Nagpahinga na sila kasi tapos na pala. Hello mga ka-viewers! Good morning mga ka-viewers! Good morning! Beng Beng, say hi! Ayan. Happy Friday po sa lahat. Medyo maulan na umaga ngayon. Maulan at medyo malamig. Kaya ingat-ingat tayo sa biyahe kung saan man tayo mapunta. Pumatak yung snow nung isang araw pero konti lang naman kasi nalusaw agad yun. At ayan. Parang ilang araw po kasi na may ulan dito sa amin. Yung madilim ang kalangitan ngayon. Ilang araw to no? Pero ito yung maganda kasi kailangan po to ng mga farmers natin. So, hopefully maging maganda yung ani dahil maulan-ulan. Pag walang ulan, mahal ang canola. Buti na nga ngayon yung canola medyo bumaba na kasi dati yung 4 na litro ba o 3 litro yun. Maabot na yun sa 11. So ngayon bumabalik siya ng mga $8. So magandang ano yun, magandang simulain na kahit sa mga ganong items, na mga ganong produkto may bumababa. Maganda yung ani nila. Dapat mag-garage sale kami dun sa White City kasi ngayon po yung start. Maganda kasi yung garage sale nila dun dahil parang buong community. Tapos ang dami talaga mga tinitinda dun ng mga gamit pambahay, lahat. Mga tools pa no? Gusto mo pa ng mga tools pa no? Maganda doon, hindi siya yung mga patapon na item. Oo, syempre mamili ka. Pero yung mga kagaya niyan, yung mga pang gamit sa bahay, mga lamesa, mga patungan ng TV, mga ganun. Mas ano yun, makatulong yun, lalo na yung nagsisimula pa lang kayo dito. Mura talaga dun. Tsaka maayos pa naman. Maayos talaga. Kahit nga mag ano ka, sa mga marketplace or sa Varage, yung mga online na binibenta, pag doon ka makakabili, maganda yung mga gamit na binibenta nila. Kasi malalaking bahay, parang mayayaman yung mga taga doon, ano? As in yung mga bahay doon, parang mga mansion, yung community na yun na nag-garage sale.
Sa sunod, pagka maganda yung panahon, sunod na taon na. Kasi 3 days po yun. Sa bagay kakasimula lang ngayong araw, hanggang linggo po yun. Baka linggo. Gusto mo i-try linggo? Oo. Baka makapunta kami ng linggo doon kung wala naman kaming gagawin. Try natin. Last time kasi napunta din tayo linggo nun eh. Pero parang pailan-ilan. Pero ipakita lang natin kung halimbawa makapunta tayo. Para makita nila kung gaano kalawak yung sakop na nag-garage, no? Alas buong community kasi sila dito. Paikot dito. Para halimbawa, 'di ba? Nag-start kayo dito, ayan, marami kayong bagay talaga na mabibili, mga gamit sa bahay. Ang maganda pa din doon, pagka napunta kayo doon sa garage sale, dapat may malaki po kayong sasakyan na dala din para in case na may magustuhan kayo, medyo malaking gamit, meron kayong masakyan agad. Depende kung ano ang pakay nyo, malalaking item. Oo. Kung pakay nyo malalaking items, maganda yung Magdala kayo ng malaking pickup truck, no? Pagka napunta kasi kami doon, ito yung sasakyan na dala namin dahil pwede mo siyang lagyan talaga ng medyo malalaking gamit. Yan, magkwentuhan po muna tayo. Baka makakuha lang ng idea yung mga may balak pumunta dito na ito din yung magiging pathway papunta sa Canada. Yung mga FB group na to, kanya to ng mga Pinoy na nandito na sa Canada, yung iba nag-aspire na pumunta dito sa Canada. So may isang post po doon sa group na yon. Sabi niya, mahirap po ba talaga makahanap ng trabaho dito sa Canada? So ang dami pong sumagot doon sa tanong na yon. Yung mostly po nandito na sa Canada at yun nga, mga nag-tourist po sila papunta dito. Sabi nung isa, naku sobrang hirap lalo na kung tourist ka, sabi. Yung isa naman, nag-comment doon na kakauwi ko lang dito sa Pinas. Umuwing luhaan. Meron lang cash job, tagalinis ng bahay, kahit ano, tiyaga mo. Pero nga pa din. So, ibig sabihin, hindi po siya nakahanap ng employer na maka-support sa kanya para magkaroon ng, ng papel. Ayan, so umuwi siya. Malamang to, mga 6 months lang kasi yun lang naman, no? Or yung iba kasi, umihingi ng extension after 6 months ng tourist visa nila. Tapos ito naman yung isa, yes, 1 year na, wala pa rin akong work. Yun. Ang daming talaga nag-reply dun sa tanong na yun. Yung isa naman sabi, ubod ng hirap. Tapos yung isa naman sabi, yes, madaming tourist ang umuwi na lang, pero malay mo makahanap ka, kanya-kanyang kapalaran lang. Tama. Oo nga. Tapos yung isa naman sabi, yes, sobrang totoo. No to tourist. If gusto mo magtrabaho, apply ka for a work permit. Ang sabi naman ng iba, dapat daw, pag pumunta ka dito, dapat meron kang maraming perang baon, kung talagang mapera ka ha, kung magtuturist ka lang din. Tsaka, dapat may baon kang experience. Kaso lang, yung iba kasi, sinasabi naman na pag pumunta ka dito, may baon kang ang work experience. Pero, pag yun ang experience mo, hindi naman ang in-demand dito, parang mababaliwala din. So, ayun. Hindi parang masusurprise ka lang din kasi parang ilang taon na to na naging issue na maraming nagsasabi na wag na kayong mag-tourist visa kung yung purpose nyo maghanap ng work kasi sobrang suntok sa buwan talaga. Pero madami pa rin talagang mga kababayan, no? Kahit sabihin mo na marami kang baon na pera, what if kung paubos na ba yung pera mo? Kumbaga parang wala kang peace of mind na bukas saan na naman ako maghahanap ng trabaho. Bukas saan na naman ako papasok. Yung mga ganun. Let's say nakakita ka ngayon for 1 month. After 1 month, paano yung sunod na buwan? saan ka na naman? Kahit sabihin mo na parang stressful ba pag tourist ka tapos maghahanap ka kasi habang itatrabaho ka, naghahanap ka ulit ng matatrabahoan na makakakuha ka ng
pagbibigay ng papel para sa'yo. Mm. Pero napanood ko din sa Omni News, ang marami palang hinahanap na mga workers dito pa yung sa yung sa construction industry. Ayan, kakapanood ko lang nun kagabi. Kagaya niyan sa BC, di ba, grabe yung housing crisis doon. Tsaka Toronto, ganyan. Marami pong mga kailangan silang mga plumber, mga Carpentry, carpentry, at saka, ganyan. Madami siya. Basta nasa siya, related siya sa construction industry. Pero sa dito ba kailangan ng mga ganyan certificate talaga? Yung mga ganun. Hindi naman. Experience din, no? Experience din naman kasi kung ang company ay nagbibigay din naman ng mga chance sa mga ganun. Mm. Sa mga trades and Oo, skills, parang ganun, 'di ba? vocational lang yan Oo. na dito, na schooling. Tapos syempre according to sa sinamahan ko dati, Mm. kasi na-try ko rin mag construction sumasama din ako dati dito. Iba ang sahod kasi kami that time parang binibigyan lang ako ng 10 or 12. Dahil ka lang, helper ka lang niya. Oo, Mm. oo nga. Siyempre, ganun din naman. Pag, let's say, pag pumasok sila dito, hindi rin naman tataas yung sahod nila. Mm. Doon Depende ata doon pa rin po. sila sa mga minimum na Wage. sahod. Mm. Pero kung talagang nag-aral ka dito, iba Mm. talaga yung Sahuran nila. No? sahura nila. Yun nga, pagka naman, halimbawa ganun yung experience nyo sa atin, tapos may mga certificates kayo. Marami pong mga hiring sa sa Indeed, tsaka sa yung isa pa? Job Bank. Ayun. Kagaya nito na check ko sa Indeed, maraming mga journeyman, pipe layer, ganyan. Hindi marami kasi ang Construction naghahangad. workers like ayan, mga helpers. Ayan, general laborer, landscape. Sa landscape laborer, mga Siguro ganun. yung iba pumupunta dito na tourist dahil siguro natatagalan sila na yung mag-apply, Online, no? tapos mag-aantay Walang sila room. ng 2 years or how many months, how Oo, many. walang reply kasi yung iba. Oo, Walang progress ba? Kaya ganun. natatagalan sila. Kaya siguro yung iba sumusugal para Mm. pumunta dito, baka sakali makakuha sila kaagad ng trabaho. Pero kasi yung hindi ganun realidad, kasi kadali. yung realidad kasi sa dami po ng mga pumapasok dito, yun nga, lagi sinasabi namin hindi lang po Pinoy yung mga nandito sa Alam niyo Canada. yung mga tourist, hindi yung kakompetensya niyo yung mga kapwa tourist niyo rin. Yung kakompetensya niyo yung mga student dito na nagtapos na. Mm-mm. Tapos yung mga karamihan talaga student. Mm-mm. Tapos yung iba, yung mga dumadating dito na May work landed permit. immigrant na, Oo. Mm-mm. sila yung mga kakompetensya nyo kasi ang company, ang hinahanap talaga nila, work permit or residente ka dito. Kasi yun nga sabi nung napag-alaman namin to sa isang kakilala namin na yung palang mga kumpanya dito, kaya yun yung mga hinahanap nila, yung may work permit or residente na dito. Kasi yung pagproseso pala ng papel ng mga workers na bigyan pa nila ng papel, pala yun, masyadong magastos. Yung bigyan nila ng Apply kasi nila yun. yung JAL, ayan. Pag binigyan kanila ng JAL, tapos bigyan kanila ng LMIA, yung mga ganun, matrabaho pala yun, tsaka may gastos din silang ilalabas doon. Kaya parang ayaw na nilang gumastos at marami pang proseso. Kaya mas gusto nila yung secured na yung status ng worker na i-hire nila. Diba? Sa mahirapan pa sila. Maswerte ka na kung yung company na yan, na-try na nila or mayroon na silang ganun, yung naka-ready na yung mga docs nila, mga documents nila. Tsaka depende din kasi kung saang lugar kayo. Yes, maraming trabaho all over Canada. Pero
depende kung saan ka mapunta. Malay mo yung lugar na to, for example sa amin, congested na pala. Maraming nang pumunta dito na nasa nagtatrabaho kasi that time magaling daw ang maganda daw ang lugar na to kasi maraming job offer, maraming kakaunti konti tao, konti ganito. Noon, okay. Oo. Kaya sa ngayon, medyo mahirap na rin na pumunta kayo na as a tourist kasi sugal yan eh. Babaon kayo ng ilang milyones para lang makakuha Pang-gastos kayo nila ng dito. trabaho dito, makatagal kayo ng konti dito, baka sakali makakakuha ng employer, mabigyan ng LMIA, mabigyan ng 2 years work permit. Mayroon naman, nagbibigay ng katulad sa amin, stick for 2 years, after 2 years, or before expiration ng contract, ina-apply na nila, bibigyan ka ng LMIA para ma-process mo yung papel mo. Maswerte ka kung yun ang mangyari sa'yo. Pero kung hindi, napakalaking risk na gagawin. Kasi pumunta tayo dito para mag-earn ng unang-una, pera. Para kumita tayo. Pangalawa, kung pamilyado tayo, madala natin ang pamilya natin for the future. Pero kung hindi, napakalaking problema yan. Kasi sayang yung pera na gagastusin mo. Na sana pwede mong pangpuhunan sa business dyan sa Pinas, no? Kasi yun nga, ang sabi kasi ng iba, marami daw nag-vlog na sinasabi na marami pong mga trabaho dito sa Canada. Kaya kung may mapanood po kayong mga vlog na sinasabi na madaling makahanap ng trabaho dito, maraming hiring dito, double check nyo din kasi syempre ang katotohanan talaga nakadepende po yan kung ano po yung status nyo pagpasok dito. Saka may nag-ano din na farming dito ilang months lang. Depende, may ibang probinsya pa. Fruit picking. Kahit sa ibang probinsya kasi ganun din naman. Lumalamig din. Ganun din naman. Yung iba kasi makaano lang din. Sabagay. Yun, nasa inyo po yun kung magpaniwala kayo dun sa mga... Hindi yung sa dinidiscourage kayo. Kumbaga binibigyan lang kayo ng idea na hindi ganun kadali. Na huwag kayong maniwala kaagad-agad. Kasi sayang din yung pera ninyo. Kasi mahirap kumita yung pera kahit nandito na kami. Napakahirap. Lalo na po sa taas ng mga presyo ngayon. Lahat tumataas talaga. Ang pagkain dito, kaya pa natin na kahit pwede natin makain. Pero ang bahay, lalo na family kayo, mahal po yung renta. Mahal. Pero sa amin okay lang, nagre-rent kami, mura lang. May nagtatanong kasi sa amin mura ba? Napakamura ng rent namin. Opo. Kaya wag na namin banggitin yung number. Kung magkano. Oo. Pero napakamura. Hindi namin bahay yun. Pero ang rent namin napakamura. Kaya kung makikita nyo, tumutulong ako. Kumbaga yun ang return ko. Yun ang return ko. 'Di ba? Sa pagkukumpuni, mga ganun. Pero hindi yan kasama sa sabihin mo na Kusa lang. Kusa lang yan. Oo. Wala naman sa yan sa usapan agreement, yun. walang pressure yan. Kundi ko yan. Kusa lang. Kusang loob ko yan. Na gusto lang niyang tumulong Na kasi kapag kaya ko, alam naman gagawin niya. ko kasi alam naman natin na yung labor dito napakamahal. Kaya ako mahilig ako magbayanihan. Mahilig ako magbayan. Basta may time Basta lang naman kaya ba? ko. Basta kaya ko. At saka may oras. Katulad yung ginawa namin last vlog. Kina Kita mo Lester. lahat kami full force andun. Nag-absent yung iba, nag-leave yung iba. Kaya ganun ang sistema namin. Para lang matapos yung trabaho sa isang araw. Saglit lang, 4 hours mahigit lang. Okay. At muna tayo, drive muna tayo. Kami na lang po yung nandito sa parking. Nagstay lang saglit kami sa parking para
Kwentuhan lang tayo. Kasi, Pero depende pa rin naman sa inyo yan. Decision nyo pa rin naman ang masusunod. oo, kung gusto nyo pa rin itry po yung pagiging tourist dito, kasi Para lang, yung sa amin ba, para maano nyo lang. magkaroon lang din kayo ng idea na hindi po Mabalance talaga, nyo lang. oo, hindi talaga ganun kadali yung pumasok ka dito na walang kasiguraduhan. Kasi Dapat, sabihin natin na yung sinasabi ng nabasa nyo or naririnig nyo, totoo. Pero hindi lahat. Hindi sa lahat na lugar. Kasi baka sa kanila lang na lugar, di ba? dapat po maglalakad-lakad kami ni Dadong, kaso lang kasi naulan. So sabi namin, ayun, magkwentuhan na lang tayo dito muna sa sasakyan. Kasi Tanda na yan. oo. Kasi nga ito, masama panahon. Pag naulanan ka din dito, alam mo yun, parang sisipunin ka din pagka nababad ka sa ulan, tsaka syempre malamig. Kaya yung vlog uwi na natin- lang tayo at saka magkape. Okay, yung vlog natin ngayon, dito muna tayo sa sasakyan. Kasi kung kung pwede lang, ayun na rin po namin na nasa sasakyan kami, nagvo-vlog. Kasi alam namin parang boring nga, walang masyadong nakikita, walang puro mukha namin. Kwentuhan. Kwentuhan lang, nakaupo. Tuloy-tuloy pa rin po yung ulan. So hanggang dito na lang po yung aming video for today. Maraming salamat po sa palaging panonood. Tsaka happy weekend po sa lahat. Ingat-ingat. Bye-bye!